Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-kaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas sa kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid, at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose, at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose, na natagpuan ang mga kapatid sa dutan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin, patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, "Wag,
Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Israelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman, at dugo ng ating dugo, at sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inihaon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupay nila'y mayroon tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng aliping ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga paa nito'y nagdanas ng hirap, nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagkwintas ng kulyar na bakal, hanggang sa dumating ang ilang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siya nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyon, tahanan ng hari, pinapamahala sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayo na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mamuhay kailanman ang anak na na tunay. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga pinunong saserdote
at matatanda ng bayan. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang at mainit na tanghali po sa inyong lahat. Kamusta po? Mainit ba ang ulo? Hinay-hinay lang, no? Huwag niyo na pong sabayan ang init ng panahon. No, ng inyong init kung ayaw po ninyong magkasakit o kung ayaw po ninyo na ma-stroke. Mahirap po at magastos. Pero isa po sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit ay dahil sa mga samaan ng loob na dinadala-dala natin ilang taon na, no? O kopong-kopong pa. Mga samaan ng loob nung tayo po ay mga bata pa. Dala-dala sa dibdib. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, matanda ka na. Alam niyo, di ba? Yung parang, yung sama ng loob, nung bata ka pa, pinatanda mo din eh. Sinabay mo sa pagtanda mo, kaya tuloy, di ba pag matanda na, ang hirap ng kausap, ang hirap ng paliwanagan. Nasa panahon tayo ng Kwaresma, at ito ay nakasentro yung paghahanda natin para sa ultimate sacrifice na gagawin ng Diyos para sa ating kaligtasan, para tayo mapatawad
sa ating mga kasalanan. Mangyayari yan kung tayo po ay matututong makipagkasundo, humingi ng tawad unang-una sa Diyos, pangalawa, humingi ng tawad sa atin kapwa o sa isa't isa. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magpatawad ka na. Minsan, kahit anong sabihin, kahit anong sabihin ko, sabihin ng tao, kahit sino pang influencer na magaling magsalita, ikaw ang magdidesisyon. Pero hanggang kailan mo nga kasi bibit-bitin yung samaan ng loob? Lalong-lalo na, pag-usapan natin, lalong-lalo na sa loob ng pamilya, sa ating magkakapatid, hanggang kailan? Kasi deboto tayo ng Nazareno. Ngayon, kahit mainit, unang Biyernes ng buwan ng Marso, tinitiis mo para makarating ka dito, makaharap ang poong Nazareno, tapos ang sasabihin ng Nazareno, magpatawad tayo. Pero gumagawa ba tayo ng effort o kinakalimutan lang natin yung mga taong yon, pero nandoon ang sama ng loob? Tingnan natin ulit balikan natin. Bakit tayo nagkakasamaan ng loob? Unang-una kasi nangyayari yan sa loob ng pamilya. Yung sama ng loob, dadalhin sa labas. Dadalhin sa simbahan. Kaya nga kahit sa mga ministries and organizations, nadadala yan. Pagdating sa lipunan, pagdating sa gobyerno, nadadala din ang sama ng loob. Ano ang pinanggagalingan? Selos o inggit. At ano pa? Kapag pinairal natin, kapag mayroong ugali na umiiral, yung kasawapangan, diyan tayo nagkakagulo. Tama ba? Yan yung samaan ng loob natin Di ba? Kaya nga pag nagre-reunion, di ba, nauungkat yung mga damdamin at sa loob-loob mo, ito yung kapatid kong swapang Ito yung kamag-anak kong sakim Tama ba? Pero pagdating ng Biyernes, Viva Nazareno, Viva Pao Nazareno, maawa ka sa akin. Sa unang pagbasa, tingnan po natin. Baka lang makarelate tayo dito, Sabi kasi dito, kailangan kasi natin na iniintindi natin, inuunawa natin. Kasi baka yung samaan ng loob natin, ito rin yung pinanggalingan na parang baka mababaw na. Pero dahil nga tumanda ka, pinatanda mo ito, mababaw lang siya, pero ang lalim na ng pinaghugutan. Sabi dito, ipinanganak ni Israel, si Jose. Naging malapit si Israel o si Jacob kay Jose. Ipinanganak kasi siya sa katandaan. So ibig sabihin, yung iba pang mga kapatid, yung 11 o 10 niyang mga kapatid, nasa tamang edad na, malalaki na. Pero nung ipinanganak si Jose, naging para sa mga paningin ng kanyang mga kapatid, favorite. Sino bang mga naging favorite dito? Ay, di kawawa naman kayo lahat. Feeling nyo kayo yung api. Feeling ninyo kayo yung kawawa. Kasi yung mga wala dito, sila yung favorite. Sila lagi yung may bagong damit. Sila lagi yung mayroong bagong sapatos. Sila lahat yung masasarap na pagkain. Paano naman ako? Kaya ano nangyari? Dahil pakiramdam ng ibang kapatid, favorite siya kasi ginawan pa siya ng magandang damit. Anong binalak nung 10? Patayin natin ang ating mapanaginipin na kapatid. Tingnan natin kung saan siya dadalhin yan. Pero maganda rin mapagnilayan, tingnan mo rin saan tayo dinala ng ating selos at inggit. Sa
ating kapatid. Pwedeng hindi lang yung kadugo, pwedeng kaopisina, kaibigan, saan ka dinadala ng inggit na yan? Nagngingit-ngit ka na eh. Sa mga magulang dito ngayon, siguro maintindihan nyo rin no, na kilala ninyo ang inyong mga anak. Kilala ninyo kung sino ang matatag, sino ang independent, sino ang mahina, sino ang kailangan ng suporta, sino ang kailangan ng alalay. Sa mga medyo nagseselos dito, kasi feeling mo lang hindi ka espesyal. Feeling mo lang hindi ka pinapansin. Baka lang po makatulong na hindi dahil sa hindi ka mahal, hindi dahil sa hindi ka favorite. Baka alam ng iyong magulang na malakas ka. Kaya mo eh. Kahit ikaw lang mag-isa, kaya mo. Kaso itong isa mong kapatid, mahina eh, lalampalampa. Medyo mahina ang pick up. Kaya lang, siyempre, yung bugso ng damdamin, puro na lang siya, puro na lang sila. Paano naman ako? Medyo lumiit yung pangunawa natin kasi nga natabunan o natatabunan ng selos at pagkainggit. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag ka nang magselos. Tandaan nyo ulit ha, hindi sa hindi ka mahal, mahal ka ng magulang mo. Kaya lang kasi baka yung hanggang ngayon, nagalit ka sa magulang mo kasi parang hindi ka mahal, mahal ka. Kaya lang sa kanila, kaya mo kasi, malakas ka. Kaya nahihirapan tayong magpatawad. Pangalawa po, no? Mahirap din. Baka lang ikaw din naman ito, no? Baka lang. Hindi lang naman yung baka lang nagsiselos ka. Baka din, tingnan mo rin yung aspeto na baka nagiging sakim ka naman. Kailangan sensitive ka rin. Kasi hindi lang ikaw ang anak. Hindi lang ikaw ang nangangailangan sa mundong ito. Hindi lang ikaw ang may pangangailangan sa pamilyang ito. Mayroon ding iba. Be sensitive din. Kasi sabi sa Ebanghelyo, sabi dito, no, mayroong mga katiwala na pinagkatiwalaan. Hindi naman kanila yung lupain, hindi kanila yung ubasan. Pero dahil mabuti yung may-ari, ipinagkatiwala sa kanila. Pero ano nangyari? Naging sakim. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang swapang. Kasi yun talaga yung magandang salita, no? Tagalog, no? Para mas manood talaga sa atin. Baka nagiging swapang tayo yung meron ka na, pero ayaw mong magbigay, ayaw mong magkusa yung initiative na mag-share, na magbigay. Yung bang meron ka na, pwede ka namang tumanggi na iba naman, sa kanila naman. Hindi ibig sabihin ibinigay sa iyo, iyo na aangkinin mo. Pwedeng ibinigay sa iyo, may karapatan kang ibigay kung kanino mo gusto. Diba yung, porque, halimbawa po, no, binigyan ka ng bagong t-shirt, no, ng magulang mo. Baka tinuturuan ka din ng mga laga at maging concern sa iba na hindi porket nasa iyo, di ba, ibigay mo din sa kapatid mo, magkusa ka. Kasi hanggang ngayon, yan yung dahilan, di ba? Bakit di kayo nag-uusap, di kayo nagpapansinan? Pag siya bago, pag ako pinaglumaan, pag siya fried chicken, pag ako itlog lang. Parang nung ikaw, naglalakad ka lang, papasok sa eskwelahan. Eto, inihahatid pa, may motor. Bakit? May motor ba nung panahon mo? Pero, naikukumpara eh. Diyan nga lang, no?
samaan ng loob, dala-dala hanggang ngayon, saan tayo dinadala nga? Nagiging masaya ba tayo? Pagka minsan motivated tayo, no? Bakit gusto mo mag-abroad? Bakit gusto mong yumaman? Kasi yung motivation mo, gusto mong ipamukha sa kanila na Kaya kahit na yumaman ka na, maayos ang buhay mo, hindi ka pa rin nagiging masaya. Kasi hindi pa nagre-reconcile, hindi pa nagkakaayos. Lalayo ka lang, iiwasan mo lang, pero hindi mo kinakalimutan yung sama ng loob na dala-dala mo. Yung bang minsan po, no? Sa pagkain, di ba, no? Gusto mo yung, ano ba yung favorite yung part sa isda? Buntot? Katawan? No? Tiyan? No, tiyan. Sino bang sumama ang loob dahil dyan? Yung gusto mo yung tiyan, ibinigay sa iba yung tiyan, sa'yo napunta yung ulo. Tapos kalaunan, mas masarap pala yung ulo. Di ba, no? Mas masarap pala yung ulo. Pero kaya lang, dahil nagtanim ka ng sama ng loob, sa selos, wala na. Kailangan mo isipin. No? At kapag binalikan mo, lawakan mo ang iyong pangunawa. Na masasabi mo, ay, o nga, no? Medyo mababaw pala, no? At kapag pumasok ka na sa ganyang proseso, diyan magiging madali yung magpatawad. Yung tanggapin. Ay. Nazareno, sana po biyayaan niyo ko, no? Biniyayaan ka naman. Pero ano nangyari? Bakit ang hangad kasi maging mabuting tao tayo, lalong-lalo na sa pamilya. Pero nung biniyayaan ka, bakit parang mas naging pangit yung ugali mo? Mas naging makasarili ka, naging swapang ka. Pero mabait pa rin ang Diyos. No? Napakabait ng Diyos sa atin. Kahit na medyo yung ugali natin nagiging pangit, malayo sa mga utos at aral ng Poong Nazareno, pinagtsatsagaan tayo at inuunawa niya. Naintindihan niya kung bakit medyo kuripot ka, kung bakit hirap kang magbigay. Naintindihan niya. Kasi yung pinanggagalingan mo, no, dati walang-wala ka, dati walang nagbibigay sa iyo, dati laging tira-tira, surplus, dati lagi, kaya ngayon, di ba, bago ng bago, pag may lumabas lang na uso, bibilin mo, kahit gaano kamahal ang sapatos, kahit gaano kamahal ang damit, bibilin mo kasi masarap sa pakiramdam. Naintindihan ka ng Nazareno. Pero hindi ibig sabihin, kukonsintihin niya na at hahayaan niya na mabuhay ka na dyan. Wag. Kasi hindi yan yung talagang magpapaligaya sa atin. Tandaan niyo po ito, no? Kapag naging bukas tayo sa pagpapatawad, kapag naging bukas tayo sa paghingi ng tawad, doon mo talaga mararanasan, mararamdaman yung kaligayahan na dapat mong matagal nang naramdaman. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. Sana po sapat na iyon at maging sapat yon para tayo po ay matutong magpaubaya, no? At matutong harapin na ang kasalukuyan ng mayroong pagpapatawad. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay.
Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas, at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan. Sa mga panahong ito ng kahirapan, manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos na makapangyari, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan
sana sa kaigtaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ng Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos.